So, ayan po ang magandang morning sa inyo mga boss, mga madam, mga sir, at welcome again sa ating vlog. At sa araw po na ito ay andito po kami ngayon sa bayan ulit po ng Licab, Nueva Ecija. So, meron po kaming property na ipapakita po sa inyo ito. Ito po yung property na ibinibenta. Ito po ay meron pong sukat na 1 hektarya po siya. 1 hectare po ito na farmland na bukid po siya, rice field. At ito nga po ay nakaalong Barangay Road po siya. Ayan, so dyan na po sa part po na yun, yung sa may motor po na yun, andun na po yung simentadong daan. So ito nga po ay, ang sabi po nila sa amin, sa yung source po namin, itong kalsada po nito ay sisementohin po dahil doon daw yata sila nag-start sa banda roon. So dati po na-vlog po itong property nito sa kabila. Ngayon po ay parang yung yun nga po, itong property na to ay dati po namin binibenta, pero ngayon po ay nabenta na yata at realty yata yung nakakuha, tapos binibenta nila ng per lot o sinabdivide po nila. So ito po yung property, simula po doon sa may plug na yun, sa may puti na yan, andyan daw po yung muhon, tapos hanggang dito po sa part na ito. Ang sabi po sa amin, nasa mga 23 meters daw po yung kanyang entrada, siguro hanggang dito po. Yan, hanggang dito po, diretso po yan. Diretso po yan. So 23 meters po yung kanyang frontage. Flat po yung property na ito. At dito nga po sa harap po niya meron pong na riprap. Ayan. At naka ano naman po siya, naka level sa kalsada, nilagyan lang ng riprap kasi sisementohin po ito. So pwede naman po nating lagyan na lang din po ng ng ramp dyan sa part na yan, kaya sa banda rito. So ito po ay yung way po na papunta po sa highway. Siguro nasa mga kalahating kilometro lang po siguro mula sa highway hanggang dito sa town proper. Siguro mga ilang minuto lang po yung drive, siguro mga 5 minutes o baka wala pa. At dito nga po kitang kita po yung bundok na ano yan sa Pampanga, Arayat, o yan, bundok ng Arayat. At dito nga po mga kabahayan na po yan. Ayan, tapos Bukirin. Ito po, dito nga po ang power line, andyan po pati mga internet connection, andito na rin po. So, source of water po, deep well. Kagaya po sa kabila, meron po silang deep well. Malakas po yung deep well po nila dito. Tapos dito nga po may nakatanim na pong palay. Ayan, so dito sa harap pwede kayong mag-residential. Tapos sa likod, farming. Ayan po. So ang presyo po ng property nito ay 2.3 million daw po. At dito nga po ay located po dito sa bayan po ng Licab, Nueva Ecija. At source of water po yan, nawasa daw pala, nawasa. Oo nga pala, may nawasa na dito. So source of water po dito, nawasa tsaka deep well. Siguro sa Victoria exit po, siguro na sa mga 10 to 15 minutes po driving. Ayan po. So may kumakain na kambing na. Padaan ako, padaan ako. Ayan. So ito po, palay po nila. So sa ito po ay 1 hektarya. Ang estimate ko po sigurong ano po ito, inaani po niya, siguro na sa mga 100 o sabihin natin 100 more or less po kaban every year, every cropping. So pwede kang mag third cropping dito dahil malakas naman po yung mga deep well po nila dito. Para kang naka open water pag ganun. Ayan. So sa National Highway nga po, baka kalating kilometro o 1 kilometro po siguro. Sabihin natin 1 kilometro more or less na lang po. Estimate lang naman po yun. At panoorin nyo po yung kanyang drone video para makita nyo po yung kabuuan ng property. At ito nga po ay na-relocation na daw po, na-relocate survey na po ito. So mayroon na po siyang plano, kaso nga lang kung wala pong binigay po sa amin. At ang sabi naman po sa amin ay titled property po ito. Ay sa source po namin. So nakadepende kami sa source. Kung gusto nyo makita po yung dokumento po niya, upon viewing na lang na po, ayon po sa aming source, yun po ang sabi po sa amin. At yun nga po yung presyo 2.3. Kung gusto pa i-negotiate yung price, kausapin na lang po natin yung mismong seller po, kasi nakadepende lang po kami sa source po namin. At yung source po nakadepende rin po sa seller po yan. So ang maganda po, pag gusto nyo makita itong property ng personal, i-schedule nyo lang po para masamahan po namin kayo. Ayan. So maganda po itong property na ito sa mga mahilig po mag farming. Ito nga po, pwede naman kayo mag-alaga rin po ng mga hayop dito.
mag-iwan lang kayo ng portion para mag-alaga ng mga hayop, kagaya ng mga kambing, ganun po. At mga baka pwede naman po. Tapos ano pa, yung mga bibi, mga manok, pwede kayo mag-alaga dito. Pero yung pang backyard lang, wag po yung pang marami, yung parang industrial o poultry na, kasi kabahayan na po kasi dito. Ayan po, ayan, yun, laki ng mga bahay nila dito. Ayan, yun na po yung highway, yung part na yun, yun na po yung highway. Yun po yung papunta po sa town proper po ng Likab. At yun na po yung way niya papunta po sa Tarlac, sa Victoria, Tarlac po. Itong property nito ay boundary na po ito ng ano po, malapit na rin po ito sa Victoria, Tarlac. Ayan po, so malapit po ito sa exit po ng Victoria. Sa Maynila siguro mga 2 oras po mahigit, o 2.5 hours po siguro yung biyahe po kung sakasakali po. Ayan. So yan po yung drone po, pinapaliparan na po ni Boss Jason po ng drone itong property na ito. So hindi na po siguro kung makakapunta po doon sa banda roon dahil mahaba po yung kanyang ano, mahaba po siya. Estimate po namin nasa ano po siguro kulang sabihin natin mga kalahating kilometro po siguro yung kanyang haba. Ayan. So panoorin nyo po yung drone video po niya para makita nyo po yung kabuuan ng property. Tapos ilalagyan na lang po namin ng marking, pero yung marking na estimated lang po yun. Kailangan po nating ipuntahan kung sakasakali po. At meron naman po silang lot plan, kaya doon na tayo mag-base po sa lot plan. At itatanong na lang po natin sa mga may-ari kung saan yung nilagay nilang mga muhon, kung sakasakali meron pa. Pero kung sakaling wala na po, di natin makita, nasa inyo po ulit po yun kung gusto nyo ipa-relocate survey para ma-restore po yung muhon na nilagay po nung naunang nag-survey po sa property na ito. At meron naman po tayong geodetic sa hektarya po, ang sigil po niya 15K. At kasama na po doon yung muhon, ganoon din po yung kanyang sketch plan. Yun na po yung parang package po nung survey. At ano pa, kasi di naman kailangan mag-subdivide kasi wala na pong iiwan, ibebenta naman po lahat. Ayan. Yung sa kabila po kasi subdivide po nila yan, kaya ang gagawin po dyan, magpapa-approve pa ng plano para magkaroon po sila sa sariling titulo habang ano, binibenta po nila yan. So kung may katanungan pa po kayo regarding po sa property na ito, tawag lang po kayo sa akin para may tanong ko po sa aming source sa property na ito. At kung gusto yung i-negotiate po yung price, so kung tinatanong nyo po yung last price po ng property, sasabihin po namin sa inyo, depende na po yan sa seller, para at least nga po makausap nyo po yung seller ng personal kung talaga interesado po sa property na ito. So hanggang dito po muna, at maraming salamat po sa inyo lahat, at God bless po.